Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po muli ako upang magbahagi ng ating mensahe, praising mensahe na mula sa Panginoon, mula sa banal na kasulatan. Ako po magbabahagi ng salita ng Diyos sa inyo. Ano po? Tunay nga po ngayon sa ating panahon ay ito na yung kaganapan ng mga sakuna, mga dilubyo. At ngayon po ay may mga nangyayari na kaganapan, sakuna sa iba't ibang panig ng mundo, mga digmaan, at ngayon ay may mga nangyari na kalamidad na kagaya nga po na itong nangyari sa Jamaica, no? At mayroon pa po akong nabalitaan tungkol sa Afghanistan at saka sa Kenya. Naway patuloy na mahabag ang Diyos. Tayo po ay patuloy na manalangin para po sa maraming tao na nawa kahabagan sila ng Diyos. Tayo naman po ay hindi rin naman po nakaligtas sa mga sakunang yan, dahil talaga pong ito'y pinahintulot ng Diyos sa lahat ng dako, sa bawat panig ng mundo. Ito po ay magaganap at natutupad sapagat ito po ay kaganapan ng salita ng ating Panginoong Jesucristo na talaga pong magkakaroon ng mga lindol, kagutom sa iba't ibang dako, mga salot, kalamidad. At ang mga salot po ay nakasulat po yan sa aklat ng pahayag, na talaga pong may mga salot po na ibubuhos ang Diyos upang ibagsak o ihulog ng Diyos yung kanyang buot sa bawat bansa, sa bawat tao na hindi kumikilala sa Kanya. Marami po kasi ngayon, mga kapatid, na talaga pong kung titingnan natin, maraming tao na akala natin parang yung makadiyos. Maraming nagpapahayag na sila ay may kinikilalang Diyos. Mayroon namang relihiyon ngayon na lumalabas sa kanila yung mga extremist, na yung mga sumasampalataya kay Kristo ay pinapatay nila. So ito na po yung kaganapan, talagang lalaganap ang katampalasanan. Ito'y dahil sa paglabas ng mga maraming bulaang propeta, ay talaga pong lalaganap ang katampalasanan sa mundo. Kaganapan po ito ng salita ng Panginoong Jesucristo. Meron naman pong iba na nanguhula na ganito ang mangyayari sa ganitong bansa. Pero kung talaga pong sinugo yan ng Diyos, dapat po makikita din, ipapahayag din ng Panginoon sa Kanya yung mga nangyayari doon sa kanilang lugar, na mas malala pa sa nangyayari dito sa atin. Kasi nga po, ang mga kaganapang ito po ay katuparan ng salita ng Panginoong Jesucristo. Marami po nagpapanggap na propeta sa panahon ngayon. Ngunit talaga naman po, kung ikaw ay tunay nga pong propeta, ay
talagang wala pong alinlangan ang mga pahayag. Kasi meron po akong napanood na isang propeta, papakilalang propeta o pastor na hinulaan niya po ang Pilipinas na ganito hanggang sa mayroon daw presidente na ganito. Tapos may pagbabago daw ang hula. Hindi raw kalooban ni Lord, ganyan-ganyan. Tapos may revival pa na sinasabi. Mga kapatid, tama po yung sinabi ng isang tao na napanood ko na kung tunay nga po yun na propeta, magda-doubt ka nga sa sinasabi. Bakit idadamay niya yung sa politika, no? Natatayo daw na mayroon daw mamumuno sa Pilipinas na katulad daw ni Deborah. Alam niyo po, tama po yung sinabi ng isang tao na hindi malabong mangyari na magkakaroon pa ng katulad ng paghahari ni Deborah o paghuhukom ni Deborah sa Pilipinas o magiging kagaya ng paghukom ni Deborah yung tatayong mamumuno sa Pilipinas. Ano? Alam niyo po kung bakit? Tama po Dahil sa ating panahon, laganap na po ang katampalasanan. At ito po ay kaganapan ng pangangaral ng Ebanghelyo ngayon. Na ang sabi ng Panginoon Kristo, ipangangaral ang Ebanghelyo ito sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magagayoy darating ang wakas. Talaga pong mangyayari ito Itong mga sakunang ito, mangyayari ito. Yung mga lindol, mga sakuna, salot, kagutom. Kasi nga po, dahil maraming mga nagsisilabasan na mga propeta. Kaso hindi naman mga propeta na matitino. Yun ay mga propetang magliligaw lamang. Puro kasinungalingan ang dalang aral. Ang iniluluwalhati yung kanilang mga sarili. Ang itinatanyag yung kanilang mga sarili. Ang lagi kong napapanood na isa dyan itong iglesia na tinayo ng tao noong 1914 Claim sila ng claim na ang hula daw sa kanilang iglesia nakasulat daw sa Biblia. Nakasulat sa Biblia yung hula ng iglesia ninyo na itinakwil si Kristo. Tapos sasabihin nyo si Kristo ay tao. Saan nyo naman nabasa sa Biblia na ang tagapagligtas ng Israel o ang tagapagligtas ay tao? Sige nga. Nung ako nga'y Katoliko, nung marinig ko yung aral nyo Nung ako'y dating Katoliko, nung marinig ko yung aral ninyo, sinabi ko na kaagad tao lang pala si Jesus Paano ako ililigtas niyan? O diba? Kayo nag-iisip ba kayo? Kayo mga nauto dyan. Sige nga. Kayo mga nauto sa iglesia na yan, na tinayo ng tao. Maliligtas kayo? Hindi kayo maliligtas dyan Tao lang si Jesus sa inyo. At saka wala kayong makikita sa Biblia na ang tao maging tagapagligtas o tagapagligtas ang tao lamang. Si Kristo kasi, kung ibabase mo sa Biblia, ay dapat sumampalataya ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Kasi sa Biblia, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Ngayon, kung si Kristo ay tao lang pala sa inyo, paano kayo maliligtas? Sana, kaya nga yan nga yung isang halimbawa na ating nilay-nilayan sa buhay natin. Isang halimbawa ito ng mga kasinungalingan ng mga lumabas sa ating bansa ngayon o sa ating panahon. Na isa sa mga lumabas na bulaang propeta.
bulaang Kristo. Kaya huwag ninyong isipin na pagka bulaang Kristo, katotohanan ang iaaral niya. Bulaan nga eh. Tapos, aangkinin ninyo na ang pangalan ng iglesia ay Iglesia ni Kristo. Maraming ang bulaang Kristo eh. Paano mo naman mapapatunayan na ikaw ay totoong kay Kristo? Kaya nga kahit ano pang gamit ninyo ng gamit, Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Kristo, kahit ano pang gawing gamit ng tao, pag ang aral ay kabulastugan, ang aral ay kasinungalingan, wala pong kaligtasan dyan. Unang-una, makikita sa pamumuno yan eh. Pag ang namiminuno o ang pinaka nagpapastor ay nabundat sa kayamanan, sigurado po walang kaligtasan dyan eh. Kasi nga sinabi nga ng Panginoong Hesukristo yan, na magaan pa sa isang kamilyo na sumuot sa butas ng karayo kaysa sa isang mayaman na pumasok sa karya ng langit. O kayong mga pastor, mga ministro na nagpapakabundat sa kayamanan, sige nga, patunayan yung ligtas kayo. Kung ang kamilyo, sabi ni Kristo, yung isang kamilyo, mas magaang pa na sumuot sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayaman. So kung ang kamilyo impossible, imposibleng maisiksik mo sa butas ng karayom, di lalo na ikaw na mayaman. Sabi ni Kristo, mas magaang pangaraw ang kamilyo. O kayo mga nagbubundatan ng mga leader ng reliyon, sige nga patunayan nyo, ligtas kayo. Tapos uto-utoin nyo yung mga tao na pag umanib sa inyo, ligtas kayo. Ay nako. Mga kababayan, ito na po yung mga huling panahon, mga huling araw, na tayo ay talaga pong mag-iingat. Kasi nga po, napakahalaga po ng buhay, napakahalaga po ng kaligtasan. Kung maliligaw tayo dahil lang sa ating mga katamaran, tamad magbasa ng Biblia, tamad magbulay-bulay. Meron namang masisipag magbasa ng Biblia, kaso ginagamit din sa paghahanap buhay, ginagamit sa pakinabang, ginagamit sa sarili nilang kaluwalhatian. Merong ibang tao dyan, ang galing makipagdebate. Lahat daw nasasagot ang lahat ng tanong. Lahat daw nakakalaban niya talo daw. Bagsak. Lumalakad sa dating daan. Bagsak daw lahat ng kalaban. Ang galing bumasa ng Biblia. Ang galing magpaliwanag. Pero hindi niya alam na nilalakaran niya daan ng masasamang tao. Sabi ba naman sa akin ibig mong sabihin si Kristo ngayon lang yan lumabas kasi bago. Si Kristo noon pa luma na yung daan na yan Nako. Ano man ang palusot nyo, kahit magpalusot pa kayo ng magpalusot, ang daan na itinalaga ni Kristo ay bago. Hindi luma, hindi dati. Ngayon lumalakad kayo sa dating daan. Sige nga, ligtas kayo. Kaya mga kababayan, magaling itong makipagdebate. Sabi ba naman sa akin ibig mong sabihin si Job lumalakad sa dating daan masamang tao? Tanong ko sa iyo. Kaya nga nung sabihin ko sa kanya, tanong ko naman sa iyo, sa panahon ba ni Job yung daan na nilalakaran niya luma na yon? May bagong tipan na ba? Bakit tinawag na lumang tipan yung aral ni Moises? O yung sinulat ni Moises, bakit tinawag na lumang tipan yun? Kasi nga may bago na Tapos magyayabang pa kayo. Sasabihin nyo, ibig nyo sabihin si Job lumalakad sa dating daan masamang tao si Job. Nung sagutin ko,
Bakit? Tinatawag na bang lumang tipan yung tipan ni Job sa panahon niya? Ha? Paano mo nasabing nilalakaran ni Job, dating tipan na yun? Wala pa ngang bago. Kita nyo? Puro lang kasi kayo, pagyayabang eh. Puro hamon ng debate, puro kayabangan. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo, ginagamit nyo lagi yung talata ng 4:6 ng unang Korinto eh. Na, inaanyo ko na halimbawa sa aking sarili at kay Apolos upang sa amin ay matuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Di po ba? Ayun naman pala eh. Bakit kayo nagpapalalo? Sabi nga sa talatang 7, ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Di po ba? So marami talagang mga nagagaling-galingan na, o nga naman, paano hindi mo mauto yung mga tao eh? Siyempre, di po ba? Talagang magaling pong mauto yung mga tao eh, mga nagyayabang. Kaya, delikado po talaga maging mayabang ang tao eh. Kasi, hindi mo na alam, mali na pala yung ginagawa mo. Mali na pala yung pangangaral mo. Kasi puro ka na kayabangan. Wala ka ng patnubay ng Diyos. Wala ka ng patnubay ng Espiritu Santo. Kasi nga po, sabi sa Juan 16:13 na kung gayon may, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili. Kung ano yung kanyang marinig, yun ang kanyang ipapahayag. At saka kanya ipapahayag ang mga bagay na magsisidating. Yun po eh. Yung banal na Espiritu kasi hindi yun magyayabang. Hindi yun magsasalita para sa kanyang sarili. Na mula sa kanyang sarili. Hindi po magsasalita ng galing sa sarili niya lang yun eh. Ha? Bawal po kasi talaga magyabang. Bawal po kasi talaga yung kayabangan eh. Kaya pag mayabang ka, talaga pong pag wala ka ng patnubay ng Diyos, wala ka ng patnubay ng Espiritu Santo, wala na, maliligaw na. Maliligaw ka eh. Kawawa naman yung mga tagasunod mo. Maliligaw. Di po ba? Kaya nga po ang patuloy kong panghihikayat sa marami, magsiyasa tayo. Magsuri tayo. Magbasa tayo ng Biblia, magnilay-nilay tayo. Alam niyo po kung ano ang pinakasusi sa lahat. Yung magpakumbaba eh. Hilingin natin sa Panginoon yung patnubay niya na huwag tayong mailigaw. Kasi nga po, utos ni Kristo yun eh. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. At ito na nga po yung panahon ng mga hula ni Kristo na nakalagay sa Mateo 24. Sa tayo doon na sa paglaganap ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yan na po yan eh. Kaya tingnan nyo, wala na pong kapwa-tao ngayon eh. Isipin mo, relihiyon ginagamit sa politika. Tapos yung mga politiko na idini-endorso nila, kurakot. Wala nang pakialam sa buhay ng ibang tao. Basta't ang mahalaga yung mabundat, mabusog yung kanilang mga tiyan. Mabundat sila sa kayamanan. Kaya pare-parehas na sila eh. Relihiyon at saka mga politiko. Magkakakampi sila eh. Iboboto niya yung isang politiko. Pagkatapos yun. Siyempre, malakas ang loob ni politikong mangurakot. Siyempre, pagdating ng susunod na eleksyon iboboto siya ulit ng mga tao. Kasi nga, yung leader nung mga relihiyon na yan, mga mukhang pera. Tapos yung mga miyembro, mga uto-uto.
Kaya boto rin sila ng boto kung ano yung ini-endorso ng kanilang leader. Ako hindi ako nakikialam sa politika. Pero nakikialam ako dito sa ginagawa ng mga leader ng mga reliyon na ito. Na ginagamit ang politika sa kanilang pagpapayaman. Ginagamit ang relihiyon, ginagamit ang pangalan ni Kristo. Di po ba? Yung isang born again kunyari, yung Pentecostal yung Jesus is Last Fellowship. Isa pa yan. Sa bagay, balintuna talaga ang aral ng mga yan. Sipin mo, ang mga namumuno sa kanilang mga churches, yung mga babae, nagpipreach linggo-linggo, sa kanilang mga pagtitipon, mga babae. Kita nyo? Karapat-dapat ba yan? Kahit ano bang gawin ninyong palusot, nagagamitin nyo pa yung Deborah na naghukom sa Israel. Wala naman nakalagay doon na si Deborah tinalaga ng Diyos na pastora ng Israel. Wala, hindi naman siya pastora. Hukom . At saka labag sa salita ng Diyos yun kung ipapahayag ng Diyos na si Deborah ay pastora. Bakit? Sinabi ng Diyos sa Isaiah 3:12. O bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, magliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. Sino yun? Tungkol sa aking bayan, mga bata ang namimighati sa kanila, at mga babae ang nagpupuno sa kanila. O bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, magliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. Kita nyo? Magpapalusot pa kayo? Kahit anong gawin ninyong pagpapalusot, kayong mga pastor, kayong mga mukhang pera kayo, hindi kayo makakalusot sa hatol ng Diyos. Tandaan nyo po yan. Inililigaw ninyo ang mga tao sa kabulastugan ninyo, sa mga aral ninyong puro kasakiman. Dahil sa pakinabang. Wala namang ibang dahilan yan kung bakit nagtatalaga kayo ng pagpapastore. Dahil sa pera yan . Huwag na kayong magkunwari. Kahit magkunwari ba kayo, wala kayong magagawa. Dahil yan ang katotohanan. Nagbibigay lugod kayo sa inyong asawa, pastor ka. Siyempre si Mrs. Magaling magdadadaldal about God. Ganito. Kailangan si Mrs. gawin kong pastora, sayang ang kita. Totoo naman, di ba? Kasi hati kayo sa ministeryo. Si Mrs. pastora. Para talagang sapo lahat ng ikapo. Mga handog, mga love offering ninyo. Pero saan naman sa Biblia yung love offering na yan? Yung mga pastoral offering. Mga manggagawa. Mga ano ninyo. Grabe kayong mag-imbento basta pagdating sa pera. Pero yung kaligtasan ng tao, wala kayong pakialam. Sa bagay, sa inyo pa lang hindi na kayo ligtas . Bakit? Sabi nga ni Kristo, ito tandaan ninyo kayong mga nagpapastor. Kayong mga nagsisimula pa lang, ito tandaan ninyo, kayong mga nag-graduate sa Bible School. Tandaan nyo yan. Sabi ni Kristo, magaang pa sa isang kamilyo na sumuot sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayaman ang makapasok sa langit. Lalo na sa inyo. Lalo na sa inyong mga pastor. Dahil ang tinutukoy ni Kristo dito, yung mayamang binata. Yung binatang mayaman. Nagtanong siya kay Kristo, ibig sabihin hindi siya pastor. Normal lang siya na mamamayan. Normal na negosyante. Nagtanong siya, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Anong sagot ni Kristo? Ang sagot ni Kristo, kung gusto mong maging sakdal, ipagbili mo ang iyong tinatangkilik at ipamigay mo sa mga dukha at
halika, sumunod ka sa akin. At ikaw ay, diba? Sumunod ka sa akin. Upang ikaw ay maging mayaman sa kaharian ng langit. Di po ba? Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Yun. Yun, isa yung yun yung binata, sarili niyang pag-aari yun, na kayamanan. Hindi yun galing sa pangangurakot, galing sa ebanghelyo ni Kristo. Sa tingin nyo, kayong mga pastor na ginagamit ninyo ang ebanghelyo ni Kristo para magpakabundat sa kayamanan, katanggap-tanggap kaya kay Kristo yan? Ha? Sige nga, sagutin nyo po. Kasi yung isang binata, hindi galing sa ebanghelyo yun eh. Yung kanyang ikinabubuhay, yung kanyang kayamanan. Hindi galing sa ebanghelyo yun. Hindi siya nangangaral ng ebanghelyo para magpakabundat sa kayamanan. Hindi eh. Sarili niya yun. Pinaghirapan niyang sarili. Pero anong sabi ni Kristo? Doon sa isang binatang mayaman na yon? Ha? Nung namanglaw yung binata, nung marinig niya yung salita ni Kristo, anong sabi ni Kristo? Namanglaw eh. Dahil inutusan na pagbenta mo, ibenta mo yung ari-arian mo. Ipamigay mo sa mga dukha. At halika, sumunod ka sa akin. At ikaw ay magkaroon ng kayamanan sa langit. Ha? Huwag tayong magbibingi-bingihan sa salita ng Diyos. Sino man kayo na gumagamit ng salita ng Diyos para magsamantala, malapit nang magwakas ang sanlibutan. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, yung may mga pag-aari, ay isipin mong wala kang pag-aari. Ha? Kasi talagang napakahalagang sumunod sa Diyos eh. Bakit? Kasi nga, kung ikaw ay nahuhumaling sa kayamanan ng sanlibutang ito, eh mahirapan kang pumasok sa langit. Bakit? Sinabi ni Kristo yan eh. Pag mahilig kayong gumamit ng talata na sinabi ni Kristo sa Mateo 13, yung manghahasik. Yung manghahasik, isa yon na halimbawa na yung mga may nahulog sa daan na parang nawala lang yung pinakinggan kasi tinuka ng ibon. Tapos may nahulog sa batuhan. Tapos yung nahulog sa batuhan, ano po? Ngayon, nung mahulog sa batuhan, eh siyempre, walang gaanong ugat, walang gaanong lupa. Natuyo. Tapos, ang pangatlo, yun na matindi. Kasi talagang tumubo eh. Tumubo yung binhi na yun. Nandun nga lang sa masukal sa mga dawagan, sa mga tinikan. Kasama na tumubo doon. Anong dahilan? Hindi nagbunga. Ang nangyari ay hindi nagbunga. Bakit? Kasi nga, yung mga dawagan, ang dahilan nun ay yung pagsusumakit sa kayamanan ng sanlibutang ito. Ang daya ng kayamanan, hindi nagbunga. Kasi nga po, andun siya, nakikisalamuha sa mga tao, sa mga dawag. Nakikisalamuha. Nandun siya sa gitna eh. Kasi pag nakikisalamuha ka sa gawain ng sanlibutan, wala ka talagang mapapala. Alam niyo po kung bakit? Hahatakin at hahatakin ka eh. Magpapakadiyos ka man, hihilain ka at hihilain ng sanlibutan.
upang ikaw ay huwag magbunga. Anong mangyayari pag wala kang bunga? Wala. Kagaya nga nung isang halimbawa na ginamit ni Kristo, na binigyan ng talento yung isang tao. Tapos yung isa, yung isa dalawa. Tapos yung 5, tapos yung 2, tapos yung isa. Tapos yung binigyan ng isa, tinago daw niya yung talentong binigay sa kanya. Kasi nga daw gumagapas daw ang kanyang amo, yung kanyang Panginoon, nang kahit hindi niya pinagpagalan o hindi niya hinasik. Ganyan po may binigyan naman po talaga ng talento. Oo, may binigyan. Maraming binigyan ng talento Yung iba ginamit sa pangungurakot. Opo, talaga po Binigyan ng talento. Binigyan ng talento si pastor, si ministro. Ginamit para yumaman. Yung talentong binigay sa kanya. Anong nangyari? Nagkaligaw-ligaw ang aral. Napunta sa kapahamakan. Isipin nyo. Puro pera Puro pera talaga. Puro negosyo. Gamit ang pangalan ni Kristo. Talagang puro pera. Kapangyarihan ng pera ang pinapagana. Wala pong kabuluhan yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo sa Mateo Kapitulo 24, talatang 11. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yan mga kababayan. Datapot ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sipin nyo, kung ikaw ay isang leader ng sekta o relihiyon, wala ka naman tinitiis Wala ka naman tinitiis kundi sarap ng buhay lang ang ginagawa mo sa mundo Hindi ka naman nagtitiis kasi yung bahay mo punong-puno ng gwardiya. May mga Armalite pa yung mga gwardiya ninyo. Di po ba? Ngayon, ang sinabi ni Kristo, yung magtitiis hanggang wakas, yun yung maliligtas. Kaya yung mga alagad ni Kristo, yun po talaga yung magtitiis. Yung mga mayayaman na pastor, magtitiis ba yan? Wala pong pagtitiisan yan. Bundat na bundat sa kayamanan yan Di po ba? Kaya, ang sabi rito, magsisibangon talaga yung mga bulaang propeta. Marami. Tapos, sasagana yung katampalasanan sa mundo. Nangyayari po ngayon sa buhay natin yan Talaga pong sumasagana ang katampalasanan sa panahon ngayon. Kung kailan dumami yung mga nagtuturo, mga nangangaral, iba't ibang mga sekta, mayroong iba't ibang pinakikilalang Diyos. Itong relihiyon na galing ng Roma, ito yung naghahari talaga sa buong mundo. Itong relihiyon na ito, yung galing ng Roma. Yung Romanong Katols. Yan ang talagang unang-unang naghari sa buong mundo. Sipin nyo, puro pagpapayaman ginagawa niyan. Nasa kanila na lahat ng negosyo. Ari-arian, mga lupain, pag-aari ni Father, mga lupain, university, sementeryo. Pinagmamalaki nga nila yung sementeryo na yan Cremation, yung mga punerarya, marami sila niyan Talagang may mga hospital pa sila kung ano-anong itinayong negosyo ng relihiyon na ito Kaya mag-iingat po tayo, mga kapatid. Di baling tayo na ang pinakadukha sa buong mundo. Basta't ang ating pananampalataya ay nasasalig kay Kristo.
Kasi tingnan ninyo, basahin niyo po yung kabuuan ng Mateo 5. Alam niyo ba kung anong sinabi ni Kristo doon? Mapapalad ang mga dukha. Mapapalad ang mga nagagugutom sapagkat sila'y bubusugin. Yan. Talagang ang pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi sa pagpapakabundat sa kayamanan. Kasi kung nangangaral ka ng patungkol sa Ebanghelyo, abay tuparin mo yung sinabi sa Aklat ng Gawa na walang nakakapos sa kanila dahil yung mayroong mga lupa ay ipinagbibili yung kanilang mga ari-arian, yung mga labi sa kanilang mga ari-ari. Yung mga, halimbawa, may mga bahay, may mga lupa, binibenta nila at dinadala sa paanan ng mga apostol at ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. Hindi po talaga sinusulo ni pastor yan. Doon sa mga tunay na alagad ni Kristo, hindi yan sinusulo, kundi pangkalahatan yan. Para sa lahat. Yung mga dinadala ng mga kapatid sa bahay ng Diyos, pangkalahatan po yan. Hindi po yan para kay pastor lang. Yan po ang katotohanan. Ngayon kung sasabihin ninyo, ito ang lagi kong binabanggit, pera. Yan naman po kasi ang totoo . Hindi ko po yan binabanggit para gawin ko rin yan sa sarili ko. Na maghihikayat ako para dumami yung mauto ko, tapos magpakabundat ako sa kayamanan. Kaya nga yan talaga pong dapat yan mangyari. Na yung mga dinadala ng mga kapatid, na dinadala sa paanan ng mga apostol ay ipinamamahagi ayon sa kinakailangan ng sinuman. Ang nakakalungkot, marami po ngayon mga pastor, mga naglalakihan na ngayon ng mga reliyon. Marami silang miyembro. Pinapakita pa nga minsan sa vlog ng ibang mga mga nagbablog na mga yung nagbibigay ng tulong. Pinapakita Yan mga miyembro yan. Mga miyembro yan ng Simbahang Romano, ng Iglesia ni Kulapo. Mga miyembro yan. Na nadalaw ba ng kanilang mga pastor? Natulungan ba? Tinutulungan nyo ba? Yang mga dukhang yan na mga kapatid ninyo? Di ba hindi? Kaya paano ninyong ipinagmamalaki na ligtas kayo? Paano ninyong ipagmamalaki na kayo yung totoo? Ang nakasulat, ang katotohanan ng nakasulat, tinutulungan yung mga dukhang kapatid Yun po mga kapatid. Talaga pong tinutulungan yan. Kaya, ang lagi ko pong binabanggit, na mag-ingat. Mag-ingat po talaga Kasi yun po talaga paalala, mag-ingat. Kahit si Apostol Pablo, ang aral din niya sabi kay Timoteo mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Para yung pagkapangaral mo sa iba, ang iyo ring sarili ay ililigtas mo. Kailangan mag-ingat ka talaga sa pagtuturo, sa pangangaral Huwag kang ngaw-ngaw na wala ka namang basihan. Kasi pag ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw, wala ka namang basihan, talaga pong sigurado mapapahamak yung nakikinig. Lalo na itong mga pastor ng mga mukhang pera. Kahit na nakasulat na nga na bawal mamuno ang babae sa iglesia, sa bahay ng Diyos, sa bayan ng Diyos, bawal. Sasabihin mo yung Isaias 3:12, hula yan ni Isaias. Hula yan.
tungkol sa aking bayan. Kasi ang bayan ng Diyos, yung nakalagay sa unang Pedro 2:9, ang bayan ng Diyos, yung kanyang bayan eh. Kayo'y isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari ng Diyos. O ngayon, yung bayan ng Diyos, na pag-aari ng Diyos, pamumunuan ninyong mga babae kayo, anong mangyayari? Hinula nga ni Isaias eh. O magpapalusot kayo? Hula na ni Isaias yan, 3:12 ng Isaias. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang namimighati sa kanila, at mga babae ang nangagpupuno sa kanila. O bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, magliligaw sa iyo at sisira ng daan ng iyong mga landas. Totoo po yan. Kasi nga sinabi yan ni Apostol Pablo na nang si Eva ay madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Ngayon lulusot pa kayo? Hindi kayo makakalusot sa Diyos. Kayong mga church kayo na naglagay ng mga pastora sa simbahan ninyo, sa church ninyo, kawawa kayo. Kawawa kayo. Magsisi kayo bago dumating sa inyo ang paghatol ng Diyos. Magsisi kayo. Kayong mga nagpupumilit kahit hindi pinahintulot ng Diyos, pinipilit ninyo. Magsisi kayong lahat. Magsisi kayo. Dahil lumalabas, isa po kayo sa sinabi ni Kristo na mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta. Isa rin po kayo doon. Kasama kayo doon. Huwag kayong magpalusot sa sarili ninyo. Kayong mga sabadista kayo, isa kayo. Isipin nyo, founder nyo, babae. Paano kayo nakatitiyak na ligtas kayo? Hindi kayo ligtas. Hanggat hindi maayos ang pangangaral, hindi ayon sa katotohanan, hindi po kayo ligtas Mali po yung pangangaral nyo Kaya nga ang aral ninyo, tinakwil nyo si Kristo Kasi nagsasabat kayo tuwing araw ng Sabado. Malinaw ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 14, may nagmamahal sa isang araw at mayroong nagmamahal sa bawat araw. Kung halimbawa ako, minahal ko ang bawat araw, pinahalagahan ko ang bawat araw, anong karapatan mong humatol? Tapos ipilit mo yung araw ng Sabado? Sasabihin mo, hindi maliligtas pag hindi magsasabado? Diyan kayo nagkakamali. Dahil ako, minamahal ko ang bawat araw. Kahit yung araw ng Sabado, mahal ko yan. Pinahalagahan ko yan. Dahil ang bawat araw ay ginawa ng Panginoon. Wala ba akong karapatang sumamba ng Sabado? Wala ba akong karapatang sumamba ng Lunes? Kaya ang aral ninyo talaga kasinungalingan niya. Kayo mga sabadista kayo. Kasinungalingan yung aral nyo na yan. Dahil ang aral ng Diyos, sa panahon natin ngayon, wala kang karapatang hatulan ako kung ang bawat araw sa akin ay mahalaga. Tandaan nyo po yan. Dahil ang aking sabat ay si Kristo. Ngayon, kung mahal mo ang isang araw, huwag kang humatol. Mahalin mo kung gusto mo. Sabi naman ni Apostol Pablo Pero kung humahatol ka at ipinangangaral mo yung ginagawa mo, mali na yan. Mali na yan. Kasi hinahatulan mo na Wala ba akong karapatan na mahalin ko ang bawat araw? Dahil yan ay ginawa ng Panginoon para sa atin. Sumamba ka sa Diyos. Iharap mo ang iyong katawan na isang haing buhay at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Yan po mga kapatid. Kaya sa inyo pong lahat, kung meron mang nakikinig, o kahit isa lang dyan, pagpalain ka ng Panginoon kapatid. God bless po sa inyo.
So muli mga kababayan, mga minamahal, patuloy nawang sumainyo kapayapaan ng Panginoon at nawa mag-ingat po tayo sa panahon ngayon. Ito na po yung kaganapan ng mga salita ng ating Panginoon Kristo. Napakarami pong mga sakuna, salot na nangyayari sa ating panahon. At yan po yung nakasulat sa Apokalipsis. Basahin nyo po ang aklat ng pahayag. Talaga pong may mga salot na ibinubuhos ang Diyos. May mga salot po. Maraming mamamatay na tao. Marami po. Maraming mamamatay na tao sa salot. Salot po eh. Bagyo, lindol, gera. Salot po yan. Pinahintulot ng Diyos yan. Kasi meron nga po nakasulat dyan sa Apokalipsis eh, na yung kabayo, na yung mga tao yung ibuhos yung salot ay yung mga tao yung nagpapatayan. Ano pa ibig sabihin nun? Yung pagka kasi nagpapatayan, anong ibig sabihin yan? Di ba digmaan yan? Kaya nga may civil war, may digmaan sa bansa, laban sa bansa. Sabi ni Kristo yan eh. Bansa laban sa bansa, digmaan, mga lindol, mga sakuna. Talaga pong mangyayari yan. Dahil sinakasulat na po yan, mga kapatid. Kaya muli, ako po ay patuloy na nagpapaalala sa lahat. Nawa patuloy tayong bigyan ng Diyos ng kapayapaan sa ating buhay. Nawa patuloy tayong bigyan ng Diyos ng karunungan sa kanyang salita. Lamang po ay patuloy tayong magpakumbaba. Pagpapakumbaba po ang susi upang tayo ay bigyan ng Diyos ng kaunawaan. So muli, God bless po sa inyo lahat.